Ang Golden State Warriors ay mayroong G-League team na Santa Cruz Warriors. Yung Santa Cruz Warriors mga idol ay kanilang kinuha itong si Victor Oladipo bilang parte kasi siya sa G-League player pool. Pumasok si Victor Oladipo sa player pool ng G-League para sa kanyang attempt na magkaroon ng NBA comeback. Sa G-League, iba ang kanilang pamamaraan. Gumagamit sila ng waiver. So, ginamit po ng Santa Cruz Warriors yung waiver na yon para kanilang makuha si Victor Oladipo at yung kanyang rights. So, bali, pagmamayari na po ng Santa Cruz Warriors si Oladipo. Ngayon, dahil interesado ang Wisconsin Herd sa kanya, ang affiliate naman ng Milwaukee Bucks ay nakipag-trade po sila sa Santa Cruz Warriors. So bali ang nangyari dito ay nakuha na ho ng Wisconsin Herd ang rights kay Oladipo. So natanggap dito mga idol ng Milwaukee Bucks si Oladipo at natanggap naman ng Warriors ang 2027 first round pick para sa G-League draft. Sa madaling salita ay naging parte ng Warriors organization itong si Oladipo sa mixing panahon bago siya napunta sa Milwaukee Bucks mga idol. Ito'y magbibigay ng option para sa Bucks na hatakin itong si Oladipo kung sakaling sila'y mangangailangan ng kanyang serbisyo. Samantala, malapit na makabalik itong si TJ McConnell ng Indiana Pacers. Ayon po mismo kay Rick Carlisle ng Indiana. Nakasaad dito na TJ is getting closer. I know he had a workout today. I hadn't heard how that went, but I heard he's been ramping up pretty steadily. So okay na itong si TJ McConnell mga idol. At isa po itong magandang balita para sa kanila kahit papano ay madaragdagan sila ng isang player sa kanilang rotation. Na-impress naman ni Derek Quinn itong legendary player ng Spurs na si Tim Duncan. Napasabi pa dito si Tim Duncan mga idol na I really like that Quinn guy. Overall kasi itong laruan itong si Derek Quinn mga idol sa passing, sa paghanap ng available na players sa kanyang kupunan, sa mga plays, sa depensa, marami siya nagagawa. Hindi lang po siya magaling sa isang bagay kundi lahat-lahat. Yung parabang Swiss knife na lahat ay mayroong kagamitan, kahit saan mo siya ilagay ay nakaka-adjust kaagad siya at nababasa niya kung ano man ang gustong iparating ng kanyang mga kasama. Dahil dito inaasahan mga idol na mas magkakaroon pa ng mas mahabang minuto si Quinn sa rotation ng Pelicans. Ngayon sila nasa ibaba na mayroong 2 panalo at 7 talo. Kahit papano ang nagagawa nitong si Derek Quinn para sa kanila ay nakapagbibigay ng positibong pag-asa para sa kanila na somehow ay maganda ang inilalaro ng kanilang rookie. Somehow hindi po naman masama kung sila'y nasa kolelat na posisyon sapagkat mabibigyan din po sila ng chance na baka sila'y mabunot sa lottery draft.